sa ating Panginoong buhay. Come on! Ganito magpuri ang mga anak ng Diyos! Hey! Come on! Here we go! This is how I praise you. I throw my hands up to you, my Savior. I'm gonna stand up and give you everything, 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 all that I get. This is how I praise you. I'm going all in, yeah, oh, I'm fire. I'm gonna dive in and give you everything, 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 all that I get. 'Cause I'm in love with you. I'm in love with you. For all you brought me through, my praise belongs to you. Come on, church! Shout it out! This is how I praise you. Sigaw mo yan, kapatid! This is how I praise you. Hallelujah! This is how I praise you. 'Cause you're amazing and you are greater. You're everlasting and you are everything, everything, everything. Jesus, you are. 'Cause I'm in love with you. Yes, oh Lord! I'm in love with you. Hallelujah! For all you brought me through, my praise belongs to you. Oh, oh, oh. Are you ready, COG? This is how I praise you. Hey! This is how I praise you. Glory to the King! Glory to the King, glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, let the praises ring, to the one who reigns on high. Glory to the King, glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, let the praises ring, to the one who reigns on high. Come on! This is how I praise you. This is how I praise you. Yes, oh Lord! Put your hands together to Jesus! Come on, church! Let it begin. Our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise. In your praise, my soul delights. Shine. Mine and center is your love.
Jump, jump, jump. You are at home in my heart. 'Cause your love you right from the start. When I was refusing, Yes, oh Lord. your love kept pursuing. Hey! Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. Come on! It's your love in my heart running over. Every day of my life, I'll draw closer. Come on! Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Light up my way. Everything is brighter, brighter. Come on! With you, everything is better, so much better. With you, I am right where I belong. In this perfect love. Hey! Come on! No matter what I go through, I keep my eyes fixed on you. Jesus, you're faithful. Hey, hey, hey! And you were able. It's your love in my heart running over. Every day of my life, I'll draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher. Come on, church! Light up my way, everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong. Every part of my heart is now open. Yes, oh Lord. Make your home in my heart. You are welcome. Yes, oh Lord, you are welcome. Come on! You are welcome in this place, oh Lord. Hallelujah. Come on, church! Come on! Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter, brighter. It's only you! With you, everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Hallelujah! Sumigaw na wala sa hallelujah ang lahat ng anak ng Diyos! Yes, oh Lord! Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. We know you are in this place, oh God. Hallelujah. Yes, oh God. Naniniwala ba kayo na walang makakahadlang sa gawain ng Panginoon? Hallelujah. Kahit anong gawa ng kaaway, kung tayo nagkakaisa at iisa ang ating puso para sumamba sa Panginoon, walang imposible. Amen. Hallelujah. Yes, so Lord, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagkakataon na makapagpuri kami sa iyo, God. And as we go back to your word, sa Philippians 2:9-11, ang sabi po dito, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him
the name that is above every name. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and underneath the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Hallelujah. Pwede ba natin minsan palakpakan pa ang salita ng ating Panginoon? His name is above every name, and that name is holy. Hallelujah. And as we sing this song, we will proclaim, we will confess that He is worthy of it all. Hallelujah. Come on, church. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Yes, O Lord. You're the name above all Be exalted. names. Be exalted now in the heavens Yes, O Lord. as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted.
Worship Him You deserve the praise. and declare that He's Worthy worthy. is your name. Hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You deserve the highest Worthy praise. is your name. Because you are worthy, O Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Your name is your name. Yes, O Lord. The name above every name. I think in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue will confess. Oh, it's you, O Lord. It's you, O Lord. Come on, church. Proclaim, yes, you are.
Let your people sing, O Lord.
name we are healed. In your name we are restored. Yes. Because you are the name above every name. And you are worthy of it all. Speak the name of Jesus. Come Thank you, Lord. Hallelujah. You're worthy of it all. You're worthy. You're worthy, O Lord. You're worthy, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. Thank you for your presence. Thank you, Panginoon, dahil alam namin, nandito ka. Nandito ka ngayon, Panginoon. We thank you so much for your holy presence, O God. Panginoon, mawawalan sa isay ang lahat kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. At sa ginawa mo, Panginoon, kami sobrang nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Hindi mo binigo ang iyong mga anak na gusto sumamba, na gusto magpasalamat. Ang gusto lang namin, maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat, salamat. Wala kami pwedeng ibang masabi, Panginoon, kundi pasasalamat ng buong puso na nanggagaling sa iyong mga anak, O God. You deserve, and you alone deserve the highest praise, O God. And as we continue, Panginoon, na magpuri sa iyo, kami makikinig ng iyong salita. Ang dalangin namin, Panginoon, ng iyong salita ay tumimo sa aming mga puso ng malalim, Panginoon. Kung ano man ang mensahe mo ngayon, Panginoon, alam namin, ito'y para sa amin, O God. At dalangin namin, Panginoon, ng iyong lingkod na gagamitin, anoint her, Panginoon, to the fullest, O God. Na iyong salita ang siyang lalabas sa kanyang mga labi. At Panginoon, pagharian mo ang lahat ng gawain mo dito sa iglesyang ito, Panginoon. And this day, Panginoon, we are declaring this is a victorious day, Panginoon. Because you are here. And thank you, Jesus, for your presence. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Wow, blessed Sunday morning po sa ating lahat. At minsan papalakpakan natin ang Diyos na buhay na ating sinasamba at tinataas sa lugar na ito. Today, we have a special message, okay, na mapapakinggan. At salamat sa Panginoon na niloob niya na nandito tayong lahat. Amen. Aren't you glad that you are here today? Amen po ba? Okay, so kung last Sunday, nandito po kayo, ang tinalakay po natin is about the gospel, okay? So ano ba yung gospel? Ito daw yung sabi na ating napakinggan, tinanggap, at kailangan ipasa. Tama po ba? Okay, so para malinawan tayo, pag may nagtanong sa inyo, ano ba yung gospel? Okay, so ito po, sinamarize ko na at para maintindihan natin kung may magtanong sa atin. Sabay-sabay po natin sambitin ang gospel, tinubos, ready, go! Hello, teka lang po, nalangali, kumain na po ba kayo? Parang wala naman.
malakas, tinubos ng Diyos. Ready, go! Okay, so libre. So ang langit ay biyaya, kaloob, libre. At iyan din po ay makikita natin sa Efeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. So we cannot boast about the things that we are doing sa harapan ng Panginoon. Kasi it has nothing to do with our salvation. Amen? Our good works, our reputation, our good image, or ang pagiging mabuti natin. No, it's not. Pagdating sa ating kaligtasan. Kasi ito nga po ay libre dahil walang ibang nagpakahirap dyan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So dapat malinaw po sa atin yan. At sinasabi rin ng John 3:16, ito yung nakapukaw sa akin kung bakit dinala ako sa ganitong mensahe. Sapagkat sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung kapahamakan na yan? Na to the point, ang buhay na ni Jesus ang ibinigay. So, ano po ba yan? Yan ang papag-uusapan natin ngayon, yung kapahamakan, okay? Yung kapahamakan na iniiwas tayo, inalis tayo ng Panginoon. Kaya siya ay nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. So, ano po ba yung tinutukoy na kapahamakan na yan? Okay, so meron po ako ngayon i-share sa inyo at ito po ang title ng ating pag-uusapan, Hell, Things to Know So You Should Not Go. Pag-uusapan po natin ay about impyerno. Sabi mo sa katabi mo, tatakot ka ba? Okay, so maintindihan natin saan. Okay, when you say saan or where, it means a place. Tama po ba? So saan tayo niligtas ng Panginoong Jesus? At kailangan maintindihan natin for us to appreciate more yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And for us to have more effort to share the gospel to other people para maintindihan natin. That's the purpose why I need to share this message today. Okay po ba? So ngayon, sabi doon, meron po marami nagte-testify that na napunta sila sa langit, napunta sila sa impyerno. Marami pong mga tao na nagpapatotoo. Ngayon, meron po isang pastor ako narinig nag-share about Bill Wiss experience in hell. Okay, it is pwede niyo po itong i-search, i-google. Ito po yung 20 Minutes in Hell by Bill Wiss. Okay, nasa Google po yan. At yun po, sinearch ko rin yan. Okay, so sa marami po, ang sabi ng mga nakabasa nito, actually it was published in 2006, pero yung experience ni Bill, it was in November 1998. Bill Wiss was a successful businessman in Southern California, sa Amerika po. At doon niya ipinaliwanag ang karanasan. Ngayon marami ang nakabasa ng kanyang libro na naitala na sinabi niya, ito yung medyo pinakamalapit. Why? Kasi lahat ng kanyang experience, makikita rin natin sa Bible. Okay? So, ganun din ako nagkaroon ng interest. Kasi nung sinearch ko rin ang Bible, nandun nga yung lahat ng kanyang naranasan, you can find it in the Bible. Katulad na sinabi ni Lawrence Young, a columnist of Asian Journal, nang mabasa niya yung libro ni Bill Wiss, ito ang sabi niya, I totally believe Wiss' vision and hope that many others will read this book along with the Bible. Read Bill Wiss' book, then live your life like you don't want to spend 1 second in that place. Ang sabi daw ni Lawrence Young na panalangin niya, sa lahat ng makabasa nito, magkakaroon sila ng pagnanasa na mabuhay dito sa mundo, na nanasain nila na hindi sila mag-spend na kahit 1 segundo doon sa hell na tinutukoy ni Bill Wiss. Okay, ready na po ba kayo? Di pa ba daw ready si JC? Okay, ready na po ba kayo? Okay, na maunawaan, maintindihan ano yung kapahamakan na ito, kung sa mga hindi sasampalataya at tatanggap ng gospel o yung mensahe ng kaligtasan at sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, it was 3 a.m. in the morning, November 1988. Si Bill Wiss ay bumaba para uminom. Kumuha siya ng tubig sa ref and then bigla siyang nag-collapse.
Okay? It's not a medical death. Okay? Hindi siya clinically death. Okay? Para sa transfiguration or vision. Okay? Tapos nung makita niya, parang ang pakiramdam niya, may humihila sa kanya, pailalim, hanggang sa mapunta siya sa isang lugar na parang yungib, na may rehas at napakadilim. Isang lugar na napakabaho. Sabi niya, ang baho daw may ikukumpara para sa maraming imbornal o patay na tao. That was the place. Ngayon, saan matatagpuan yung sinabi na yun, nakaranasan ni Bill Wiss? Sabi sa Isaiah 24 verse 22, tulad ng mga bilanggo, ihuhulog silang sama-sama sa isang malalim na balon. Ikukulong sila sa piitang bakal at paparusahan pagkaraan ng maraming araw. So that was exactly kung saan napunta. At pagdating niya doon, napakadilim. At tumapak ang kanyang paa sa isang magaspang na bato. At nakita niya na maraming mga, yung sobrang kadiliman na kinakain ng kaliwanagan. Okay? So sabi rin dito sa Job 17:16, lulusong ba ang mga ito sa mga rehas ng Sheol? Ano ba ang hell? Okay. Ano ba? This is a physical place. Ito yung isang lugar na pupuntahan ng mga tao na hindi tumanggap, mananampalataya. Sabi doon, ito yung mga tao na namatay nung una na hindi sumampalataya, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga tao na dumepende sa ibang paraan. In man's ways, na akala nila sa pamagitan ng mabuting gawa, kung ba't siya maliligtas. Na akala nila may mga tao na dapat kasamahan o sinuman para ikaw ay maligtas. Akala nila pagiging member sa isang organisasyon, sa isang church, para ka maligtas. O sino pa? Okay? So sabi dito, ang hell ay isang lugar, sabi dito, ang hell comes from Greek, Hebrew word Sheol. Okay? Kaya pag nababasa niyo sa Bible yung Sheol, pareho din po yun. Impyerno rin po, tinutukoy doon. Ang Greek word niyan ay Hades. Okay? So, impyerno rin po yan pag nagbabasa kayo ng Bible. Pero literal meaning ng hell, it is the unseen world and it is beneath the earth. Sa ilalim ng lupa. Ngayon, paano natin patutunayan na nasa ilalim nga ng lupa ang impyerno? Okay, tingnan natin ang Ezekiel 26:20. Ililibing kita sa kailaliman kasama ng mga tao nung unang panahon. Ito yung sinasabi ko ng mga tao na hindi kumilala, hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, kaya sila ay nasadlak sa lugar na iyon. Mananatili kang wasak sa ilalim ng lupa, kasama ng mga taong naibaon doon. At hindi ka na makakabalik sa lugar ng mga buhay. Sabi ni Bill, pag ikaw daw ay napunta sa lugar na iyon, alam mo, impyerno yun. Alam mo, impyerno yun. Nasa impyerno ka. Okay? So pag-aralan pa natin. Sabi doon, ito yung mga tao na hindi sumampalataya, tinanggap, na dahil sabi ng Bible sa Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay dito sa ilalim ng lupa o dito sa mundo para sa ikaliligtas ng lahat, kundi sa pangalan ni... Okay. Ang sabi din sa John 14:6, walang ibang daan. Dahil si Jesus mismo ang nagdeklara, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So kung ang ibang tao naniniwala sa reliyon, kung ano pa man ang ginagawa nila, ito yun. Nasadlak sila doon. At sino pa yung mga candidate na mga tao na pwedeng pumunta sa lugar na ito? Okay? At sabi doon, ang lugar daw ng pagdurusa, ito yun. Okay. Pahayag 21:8. Ito pa yung mga candidate. Sabi doon, subalit para naman sa mga duwag, okay, ang number 1 list po ay mga duwag. Bakit kaya number 1 ang duwag? Alam niyo ba ang mga duwag? Yun ang pananahimik. Ito'y marami nagkokos ng maraming kapahamakan. Katulad niyan, ang utos sa ating mga Kristiyano, pag inyong napakinggan, tinanggap na ebanghelyo, kailangan ipasa. Pero pag naduwag ka na hindi mo pinasa yan, tiyak marami mapapahamak. Kaya number 1 sa list, yung mga duwag. Mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Ano yung mga bagay na yan? Bukod sa mga pag-aano ng sa mga espiritu, kasi nakita ni Bill, marami mga demonyo doon na mamabangis sa mga itsura. At galit na galit daw sa kanya. Talagang inaano siya, talagang sinasaktan siya, pinapahirapan siya, pinaparusahan siya. Bakit galit ang mga demonyo sa mga tao? Kasi they can never touch God. Di ba, mga rebelde sila? Hindi nila pwedeng hipuin ng Panginoon, hindi nila pwedeng galawin ng Panginoon. Kaya ang sinasaktan nila, yung mga tao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos.
Kaya galit na galit ang mga demonyo sa mga tao. Hindi ba nararanasan? Lagi nandiyan ang demonyo sa atin na talagang pinipigilan tayo, sinisira tayo, winawasak tayo. Yung hatred nila kay Lord nila magawa. Hindi nila kayang hipuin si Lord. Depende ng galawin. Kaya sa tao nila ginagawa. Iyon yung naranasan niya. So sino pa yung mga kasuklam-suklam? Mga bagay na ginagawa na hindi ayon sa pagkakalikha ng Panginoon. Mga kapatid, beware today, nowadays. Marami mga tao, basahin natin ang Romans 1. Sabi doon, maraming tao na ngayon ang pinabayaan ng Diyos dahil sa kasuklam-suklam nilang ginagawa. Ano yun? Mga lalaki, pumapatol sa kapwa lalaki, mga babae, pumapatol sa kapwa babae. Ito yung mga pinabayaan ng Diyos. Ito yung mga kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Ano pa? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lang po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pag-ano sa maribulto. Kundi, ang sabi rin doon, yung mga anything, tao, bagay, o naman mga bagay na umuukupa sa sentro ng buhay mo, na kung pag wala yun, mamamatay ka na, parang di ayaw mo na mabuhay. Iyon yung Diyos-Diyosan. At sa 1 Samuel 15:23, ang sabi doon, yung mga masuwayin at matitigas na ulo. Take note. Mga masuwayin at matigas ang ulo, ito daw ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. 1 Samuel 15:23. Lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So tandaan natin. So ano pa yung experience ni Bill? And we will trying to find it in the Bible. Amen po ba? Okay? Pag-aralan natin. Ayon kay Bill, ito ang kanyang karanasan. Umapunta siya sa hell. Ito ay lugar ng pagdurusa. At ito ay pinatunayan. Naalala niyo yon sa Lucas 16? Na kung saan ang mayaman at si Lazaro ay namatay. Di ba? Napunta yung mayaman sa Abraham's bosom. Tapos yung mayaman doon sa lugar ng pagdurusa. Ang sabi doon sa Lucas 16:25, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Paano pagdurusa? Okay? Paano pagdurusa? Ngayon, ito po ang kailangan natin, ma-enlighten tayo. Pag sinabing kamatayan, death, maraming mga tao nagpapatiwakal, maraming tao tinatapos ang buhay nila kasi ang akala nila pag sinabing death, ito na yung katapusan ng kanyang existence. Para matapos na lahat ng problema ko, wala na akong isipin. Tatapusin ko na rin ang buhay ko para tapos na ang problema. It's not death. Ang tunay na kahulugan ng death, ito ay hindi pagtigil ng buhay o existence, kundi paglipat ng lugar. Ililipat ka lang. So there's life after death. Kung pinaghahandaan mo ang kinabukasan mo, kapatid, sinasabi ko sa iyo, dapat paghandaan mo rin kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakahalaga na pakinggan natin ang mensahe na to para may iwas natin ang ating mga sarili na hindi tayo mapunta dito sa kapahamakan na tinuturo, na sinasabi ng ating Panginoon. So ito yung lugar. At sabi doon, ako'y napabilang sa kanila nagsisibaba sa hukay. Ako'y parang taong walang lakas. Dahil talagang ang reaction ni Bill, na siya pinapahirapan, na siya sinasaktan ng mga demonyo, kung ano ginagawa sa kanya, gusto niyang tumakbo, gusto niyang umiwas, lumayo. Kaya lang sabi niya, wala daw siyang kalakas-lakas. Alam niyo po, ito ay para ma-enlighten natin, maunawaan natin, mga kapatid. Dito sa mundo, kasi akala natin, automatic na eh. Pag tumayo ka, may lakas ka. Di ba? Pag nagtrabaho ka, may lakas ka. Pag kumanta ka, pag sumayaw ka, may lakas ka. It's automatic pag nandito tayo sa mundo. Pero pag sa impyerno, pinipilit mo, tumakbo, hindi ka makatakbo. Mag-exert ka ng much effort. Kasi nga, sobrang hirap ng lugar na yon. Sobrang baho, sobrang init. Wala kang effort. Kaya nga maintindihan natin mga kapatid, kung bakit tayo nakakakilos dito sa mundo, it is because of the grace of God. Dahil binibigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon. Kaya nagagawa natin yan. Yan, pumalakpak, sumigaw, sumayaw, pagpunta kung saan-saan. It is God's grace for us. Kasi nga sabi ng Acts 17:8, it is through Him, through Jesus, that we are able to live, to do what to do, and to be who we are. As your own poets have said, we all come from Him. So biyaya lang lahat ni Lord na nagagawa natin ngayon. Kaya nga mga kapatid, kung binibigyan ka ng lakas ni Lord, gamitin mo yan sa tamang paraan. Huwag mong ubusin ang lakas mo kung saan-saan. Maging matalino ka.
Amen? Kasi nga, biyaya lang ni Lord yan. Kasi pag dumating na tayo hindi nagpatuloy sa ating pananampalataya at sa pagiging totoo sa ating Panginoon, there's a tendency. Alam niyo ba, ang lugar na yan, ang impyerno, yes, walang tao na naghahanda para mapunta ng impyerno, pero mind you, ang impyerno handang-handa sa inyo. Ano sila? Talagang excited sila na makakita yung maraming tao na pupunta ng impyerno. Yung mga demonyo doon. Sabi niya, hala, may namatay na naman na 5. Yan, 6 natin yan. Yay! May 5 na naman tayong kasama. At doon, it's a place of surprises. Wow! Masusurprise ka. Kasi sabi dito, ang kaluluwa ng mga dating makapangyarihan sa mundo. Pambira, wala nang identity doon. Walang special treatment doon. Baka magulat ka, huy, si ano yan ah? Yan yung famous vlogger. Huy, alam mo, 10 million na subscriber niya doon. Sabi niya, nandito pa rin pala. Di ba? Huy, ano mo, governor yan. Huy, ano yan? No special treatment. Kahit gaano ka kasikat dito sa mundo, gaano ka katalino, kahusay, pag doon ang destinasyon mo, doon ka talaga. Diba? At hindi ka na makakabalik. Kaya nga masusurprise kayo, baka sabi mo, hoy, si ano, di ba tahimik lang yan sa church? Di ko nga nakakita ng tumatayo yan eh. Huh? Hala! Ayan, yung isa, di ba lagi nasa church yan? Lagi nagpe-pray yan. Kung sumayaw nga yan, grabe, talagang gagano na. Hala, nandito din! It's a place of surprises. Magulat ka. Pero hindi ko sinasabi, di ako nanguhusga mga kapatid. Only God knows our hearts. Ang sinasabi ko lang, kung Kristiyano ka, magpakatino ka na. Magpakatino ka na. Loob o labas ng church, patunayan mo, Kristiyano ka. That's the point. Kasi God knows our hearts. Kaya baka magkagulatan kayo, uy, si ano? Ba't wala dito sa langit? Ay, nako, pag napunta talaga tayo sa langit, magkano ako, magne-name ako one by one. O si ano? Yung pamilya, nasaan si ano? Dapat hanggang dulo, sama-sama tayo, ha? Hanggang finals! Amen! Hallelujah! Okay. Sabi pa ni Bill, ito yung naranasan niya. Ito ang lugar na walang tubig. Kaya nga, can you imagine, uhaw na uhaw ka pero walang tubig. Paano yan napatunayan sa Biblia? Muli, balikan natin ang Lucas 16. At sabi ng mayaman, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Can you imagine? Ang init-init, di ba? Tapos ang baho-baho. Uhaw na uhaw ka. At sabi ng mayaman, kahit lang yung dulo ng daliri lang ni Lazaro dito lang sa labi ko. Siguro ma-comfort na siya. Mantakin nyo ang init doon. Kaya nga sabi doon, mga tao na napunta sa Middle East. Sino dito napunta na sa Middle East, di ba? Yan, sina Sister Winnie, di ba? Sina Pastor. Sa Middle East dapat tag-init, sobra. Kaya sabi daw ng meron nagbiro kung gusto mong dalain yung kaibigan mo sa Middle East, papuntahin mo ng summer. Kasi sabi nila para daw nakatapat ka sa tambutso na sobrang init. Kaya iba tumitigil pag tanghali, di sila nag-work. Kasi minsan nagpupuna sila, akala nila pawis, yung pala dugo na pala. Kasi sobrang init, tumutulo na yung dugo nila. Pero wala pa yan sa kalingkingan ng init ng impyerno. Dito pa nga lang, pag namatay ng aircon, ano ba yan? Ang init? Ano ba yan? Hindi ba nagpapayad ng kuryente ang church? Sobra wagas magreklamo. Naku, pag napunta sa impyerno, yung init na yan, heaven na yan. Okay? So sabi doon, walang tubig. So napakahirap, kaya nga, wala kang lakas doon Mabaho na, madilim pa, wala pang tubig. At alam nyo, ang tubig, it refreshes us, di ba? Nagre-refresh ang tubig. So kung wala kang tubig doon, paano na? Okay? So sabi pa doon, ito ang lugar na sa mga kaluluwang diligtas. Itong lugar na to. Okay, tandaan po natin. Sabi doon sa Lucas 16:27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, pinakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. When you say kaluluwa, okay, tandaan po natin, it is our feeling, it's our emotions, it's our intellect. Kaya tayo nakakaramdam ngayon kasi nandito pa sa atin yung kaluluwa. Pero once na namatay ka, iiwan na yung physical na katawan na ito, yung katawang panlupa mo. Kahit sampaling ka, hindi ka naaaray.
Meron pa kinakatang patay, sinampal, umaray. Ikaw ba, nung buhay ka, akala mo pinagagawa mo sa akin, ha? Ano, sakit? Tatakbuhan lahat ng nasa burol, malay nyo. Di ba? Kaya tayo nakakaramdam because of our soul, nandito pa sa atin, sa physical na katawan. Pero once na namatay ka, hihiwalay na yan. At yung kaluluwa na yan, iyan yung mapunta sa impyerno. Kaya ramdam niyan. Kita nyo, yung mayaman, nakapag-suggest pa kay Abraham, may intellect pa siya. Di ba? Pwede po ba? Utusan nyo? O, di ba? Inutusan pa. Nakutos pa eh. Di ba? Kasi po, may 5 pa akong kapatid doon. Suguin po ninyo siya upang siya bigyan babala at nang hindi na humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Now, marami kasing mga paniniwala, maraming tao. Nakala nila pag namatay na, meron pang chance na mapunta ng langit. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi doon kanina, di ba sa Isaiah, hindi na siya muling pwedeng bumalik sa mundo ng mga buhay. Wala na. Kaya nga delikado yung mga nagkokonsulta ng mga espiritista. Baka anong espiritu na nyo, ha? Kasi wala na. Pag once you are dead, kasi sabi ng Panginoon, hindi na pwede yun. Sinasabi mo. Kasi yung sino nandito, hindi na pwedeng pumunta na dyan. Yung nandyan, hindi na pwedeng pumunta dito. So there's no way. Ang sagot pa dyan ni Abraham, nandoon na yung mga lingkod ng Diyos, nandoon na yung mga kasulatan ng apostol. Yun na lang, basahin nila, makinig sila ng mensahe. Pero para pabalikin ko pa si Lazarus sa kanila, hindi na pwede. Dahil hindi na nga pwedeng pabalikin yung mga namatay na. Ang akala ng mga tao, pag namatay ka na, there's still chance. Kasi may tinatawag sila dito ng lugar na yung meron daw reservation place. Na pag November 1, pwede pa silang ipanalangin ng mga mahal nila sa buhay, ipagtitirik na kandila, ipag-pray, tapos unti-unti yung kaluluwa tataas. Yan, ganyan. Hindi totoo yun. Walang ganun. Once you are dead, sabi doon sa Hebreo 9:27, minsan lang sa tao ang itinakda ng kamatayan at pagkatapos ay paghukom na. Kaya, this is our chance. Habang buhay pa tayo, kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, hanggat buhay tayo, magpakaseryoso tayo sa ating pagiging Kristiyano. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Iyan yung mga kaluluwa. Okay? Na mapupunta doon. Mga nakita niyo yung mga kaluluwa na yan. Tingnan natin, ha? Ito ay lugar ng mga uod na di namamatay at kadiliman. Sinubukan ni Bill na tignan yung kanyang kamay, harap sa mukha. Hindi niya makita sa sobrang dilim na nilalaman mo na talaga. May konting light, kakainin ng kadiliman yan. Okay? Ang sabi doon, maraming uod. Pero pa madilim na, mabaho pa. Marami pang uod. Anong klaseng uod yan? At yung makikita natin sa Marcos 9:47-48, itong testimony na to. Ang sabi dito, at kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ang isang mata, kaysa may 2 matang itapon ka sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. So there's a biblical reference sa kanyang testimony na nakita niya na maraming uod at mga uod na yan hindi namamatay. Can you imagine kung anong kasasapitan ng mga tao na masasadlak doon? Kaya kapatid, ito ay sinasabi sa atin kasi mismo si Lord, yung sa kay Lazarus at mayaman, si Jesus ang nagkikwento noon. So si Jesus na mismo nagsasabi, totoong may impyerno. Why? Jesus is telling us that there's hell. Para tayo ay mag-effort na mag-share ng gospel. At maraming tao ang ma-enlighten, maraming tumanggap, at nasa ganoon maraming maligtas sa kapahamakan. Amen? So kung iyan ang lugar na pupuntahan mo, ano pa? Sabi doon sa Panaghoy 3:5-6, ibinilanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Ano pa? Ang nakaranasan niya, ang sabi dito, lugar na may hukay na 1 milya. Yung pit of fire, napakalawak na hukay. At nandoon, tinutulak ng mga demonyo yung mga kaluluwa na napunta doon. Pinipilit ng iba na umalis, pero ang mga demonyo nakapaligid, tinutulak yung mga kaluluwang iyon. At hindi na sila makakaligtas. Sa lugar na yon, walang pag-asa, mga kapatid. Napag ang isang tao na hindi kumilala at sumampalataya sa Panginoon, pag siya inasadlak doon sa lugar na yon,
Wala na siyang pag-asa na makaahon doon para masabihan man lang yung mga mahal niya sa buhay na, please lang, maniwala kayo kay Jesus. There's no way. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon na meron ka pang buhay at buhay pa yung mga mahal mo sa buhay, gawin mo na yung extra effort na yan kahit pinagtatawanan ka nila sa pag-share mo. Gawin mo para wag lang silang mapunta sa lugar na ito. Amen po ba? Sabi doon sa Matthew 13, 49, 50, tungkol sa hukay ito ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihiwalay nila ang masama sa matutuwid. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Yung masasama sa matutuwid, yung masasama, ito yung mga tao na hindi kumilala sa Panginoon, nireject si Jesus. Yung matutuwid, ito yung kumilala kay Jesus at sinasabi sa sarili niya na ako'y matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yan yung mga righteous. Okay? So sabi doon, itatapon sa nagliliyab na apoy. At doon, mangangalit ang kanilang mga ngipin. You know, gnashing of teeth. Bakit ka nangangalit ang ngipin ng isang tao? Minsan ginagawa mo yun, paano nangangalit? Parang gumagano, di ba? Ginagawa yun isang tao na galit o kaya nangihinayang. Yung iba siguro nagagalit na, siguro nagagalit sila sa mga demonyo na grabe pagpapahirap sa kanila. Pero, yung mga nangihinayang, sino yun? Ito yung mga Kristiyano na nandun na, tumigil pa. Na sinasabi nila, sayang, nandun na pala ako. Tumigil pa ako. Nabuyo lang ako sa barkada ko. Nabuyo ako sa kaganto. Gusto ko puro saya. Ngayon, ito ang kinasadlakan ko. Mga kapatid, alam niyo ba, ang mga tao doon, wala nang ginawa, kundi sumigaw. Nagmamakaawa. Kung naalala niyo, meron po napabalita sa Belgium ba yun? Merong microphone na nilagay doon sa ilalim ng lupa. Talaga may napakinggan sila na umaat. Tulong! Alam niyo ba? Kung dito, tinetake for granted ninyo yung pagsigaw sa pagpupuri sa Panginoon, doon ang mga tao walang ginawa kundi sumigaw. Sumisigaw sila dahil sa hirap. Kaya para sa akin, much better. Ngayon pa lang, sisigaw na ako sa pagpuri at pagsamba sa aking Panginoon. Hindi ko pipigilan ang sarili ko. Kaysa masama punta ka doon, tulong. Diba? Samantalang dito, malaya ka. Hallelujah! Yes, Lord! Praise the Lord! Matutuwa pa sa'yo si Lord. Amen! Kaya mga kapatid, hanggat may lakas ka na magpuri sa Panginoon, sumigaw ng pagsamba kay Lord, gawin natin hanggat may lakas tayo. Amen. Hallelujah. Sabi pa doon, ito daw ang lugar, complete isolation at walang layunin. Nakita ni Bill na may mga rehas, may bilangguan. Katulad ng sinabi rin kanina sa Isaias. Hiwa-hiwalay doon. Pantakin ninyo, kaya pala nung pandemic, di ba? Naalala niyo mga tao? Social distancing. Pambihira. Dami na galit. Di ba? Ano ba yan? Hiwa-hiwalay. Di makalabas. Pandemic lang yun dito, walang hanggan. Isolated ka. Nag-iisa ka lang. Mga anak, walang mami na magbibigay sa inyo ng tubig. Walang daddy na sasaklolo sa inyo para tanggalin ka doon sa kulungan na yon. It's on your own. Mag-isa ka lang doon. Isolated ka. Ano tinuturo nito? Habang nandyan pa, you have to appreciate. Nandyan pa yung mga mahal mo sa buhay. Kasi minsan sa totoo lang, nawawala na tayo ng panahon Hindi ba tayo napunta ng impyerno, pero sa buhay natin sa mundo, we isolated ourselves. Siguro, itong layunin ng Diyos. Kasi tayo bilang mga anak ng Diyos, we are compared to sheep. Ang sheep hindi pwede mag-isa yan. Kailangan lagi silang bugkos. So, you have to appreciate na meron kang pamilya, na meron kang kaibigan, meron kang classmates, na every time na nalulungkot ka, gusto mo nang kausap, nandyan sila. Meron kang churchmate, kailangan makipag-fellowship ka. Kasi pag hindi, at hindi ka nagtuloy-tuloy, nag-grow sa pananampalataya, tumigil ka lalo. Dahil ina-isolate mo lagi ang sarili mo. Then there will come a time, ito mararanasan mo. Pinoprograma lang pala ni Satan yon. Sige, gusto mo mag-isa? Sige, doon, habang buhay, mag-isa ka lang. Kaya do not isolate yourself. Appreciate the people around you. Huwag puro cellphone.
Habang buhay pa si mama at papa, kausapin nyo na sila, please. Because that's a blessing na may kausap tayo. Amen? Iba nga, nag-spend ng more time. Iba, walang tulugan, kwentuhan lang. Because we appreciate na meron tayong kausap. Pero pag ikaw napunta doon, wala ka nang kakausapin doon. Sarili mo na lang. Daing ka lang ng daing. Kasi wala ka nang pakialaman doon eh. Ako din nga, nasasaktan, ikaw pa. Di bahala ka sa sarili mo, dumaing ka rin. Di ba? So, yun ang mangyayari doon. Walang layunin. Anong ibig sabihin nun? Lahat, hindi ka na makakilos doon, hindi ka na makakagawa doon. Kaya pasalamat tayo dito sa mundo. May pinagagawa sa atin si Lord. Kung ikaw ay estudyante, mag-aral ka. Kung ikaw ay empleyado, magtrabaho ka. Kasi lahat ng pinagagawa sa atin dito ni Lord, nakakonekta yan sa ating purpose. Kung ikaw ay nanay, mag-alaga ka, mag-asikaso ka ng bahay, pasalamat ka, appreciate mo, may pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Kasi pagdating doon, sabi ng mga ngaral 9:10, anumang masumpungang gawain na iyong kamay, gawin mo ng iyong may kapangyarihan. Sabi doon, kung meron kang may pinagagawa sa iyo, may trabaho ngayon, magpasalamat ka, gawin mo ito ng buong husay. Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, sa impyerno na iyong pupuntahan. Wala nang gagawin ang mga tao doon, kundi maghirap lang, kaya nga walang hanggang pagdurusa eh. Puro sakit lang, walang pag-asa. Hindi ka mag-enjoy talaga doon. Wala. Amen? Sabi doon, hihiwalay ka na, wala ka pang magagawa. Ano pa? Lugar na walang hangin. Alam niyo ba, sabi ni Bill, yung naamoy niya sobrang baho at asupre. Kaya nga, ang paghinga daw niya doon ay ganito. Alam mo yun? Yung parang, yung baga niya, tinatanggihan niya yung amoy. Alam niyo yung asupre, yung galing sa mga volcanic materials, pag sumabog, sabi ng mga sa masyensa, humiwalay kayo dyan, dapat hindi nyo maamoy yun. Kasi toxic yun eh, mapanganib sa health yun. Pero doon sa impyerno, ganun ang maamoy mo. Kaya ang paghinga doon, parang ang baga mo nang nagre-reject, ayaw papasukin sa baga mo. Pero tayo ngayon, everybody, inhale! Exhale! Di ba? Kahit anong amoy yan. Pero tinan mo, libre tayo nakakalanghap. At pag ikaw'y pumunta, mag-nature tripping ka, wow, pupunta ka sa taas ng bundok, sa mga probinsya. Then, makaka-smell ka pa ng sariwang hangin. At alam niyo kung bakit pa may magandang tanawin at sariwang hangin? Because God is still here on earth. Na kailangan i-appreciate natin yan. Kaya tayo nakakalanghap pa ng hangin na maayos. It is because nandito pa si Lord sa mundo. It is all by the grace of God, mga kapatid. Mantakin ninyo yun kung wala kang hangin. Okay, sabi sa Pahayag 49:10, ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Tandaan po natin yan. Okay, ano pa? Sabi doon, walang kapahingahan. There's no time to rest. Kasi nga, yung sakit, lagi mo nararanasan. Even a single minute, hindi ka makakaranas doon na maging komportable ka. Kaya alam, minsan nakakalungkot dito eh. Alam niyo ba, we have to appreciate na kailangan tayo nakakatulog. Kasi sabi doon sa Psalms 127 verse 2, if I'm not mistaken, ang pagtulog ay regalo ng Diyos. Pero nagugulat ako, maraming tao. Yung iba, walang tulog. Yung iba, puyat ng puyat. Mabuti sana kung ang pagpupuyat ay dahil sa negosyo o trabaho. Kaya lang marami nagpupuyat sa ML, sa kasi cellphone. Nawawala ng lakas. Kaya nga pag pinagawa mo sa bahay, hindi makilos, magwalis ka. Ay, naantok pa ako eh. Nagugas ka ng pinggan. Antok pa nga ako eh. Ginising-gising ako eh. Kasalanan pa ng nanay, kasalanan. Di ba? Sa totoo lang. Magpasalamat tayo, di ba? Na tayo dito nakapagpahinga pa. Kasi pag doon na, wala na. Now, can you imagine? Yung mga taong nauna doon. Siguro inggit na inggit sila sa atin ngayon. Mabuti pa sila, may chance pa. Mabuti sila, may pag-asa pa.
Amen po ba? At sabi sa Pahayag 14:11, ang usok ng apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang sa kanilang paghihirap. Araw at gabi, ang gagawin mo lang doon, puro, kaya lang hindi ka na makakaalis doon eh. Wala na eh. Diba? Sabi doon, ngayon, tingnan natin mga kapatid bakit gumawa si Lord ng ganun lugar? Si Lord ba gumawa ng impyerno? Actually, yes, kasi sabi sa Psalms 24:1, the earth is the Lord and everything in it. Everything in it. Pero, bakit ginawa yung impyerno? Tandaan natin ito, Mateo 25:41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. So hell, ito ay nakadestino para sa diablo at sa mga fallen angels na nagrebelde rin sa Diyos. Mga kapatid, yung mga rebelde, delikado yan. Yung mga masuwayin, mga matitigas ang ulo, nako. Sabi doon, iyon ay inihanda para sa kanila lang dapat actually. Hindi para sa atin. Pero sa mga tumanggap, kumilala kay Jesus, ano naman ang inihanda para sa atin? Tandaan natin ito. James 1:17. Ito ang inihanda sa atin ng Panginoon. Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. Ang inihanda pala ng Panginoon sa mga tao na sumampalataya at sumunod sa kanyang kalooban ay mga magagandang regalo, perfect gift. Kaya naman mga kapatid, kailangan ngayon na buhay tayo, let us appreciate. If you have a good family, thank you, Lord. Amen. That's a great blessing from the Lord. Bakit good gift yan? Kasi nga, pag may problema ka, meron kang kakausapin, may mama ka, naiiyakan ka, may papa ka, nahingihan ka ng baon. What a gift. Diba? Ang sarap na blessing yun. Meron kang mga kaibigan na gusto mong matuwa, di ba? Meron kang mga kaibigan, di ba? Patatawanin ka. Meron kang iiyakan ka. Di ba? May mga churchmate ka na nandito. Sama-sama tayo, nasasamba. Amen? Pasalamat tayo. Let us appreciate the good thing. Ano yun? That we have home. May bahay tayo to rest. Nakagaling ka sa trabaho, meron kang lugar na pagpapahingahan dahil binigyan ka ni Lord ng magandang bahay. Tama po ba? Pasalamat tayo sa Diyos na meron tayong church. Na Monday to Saturday, marami tayong labanan, pero yung ating espiritu at kaluluwa, makapagpapahinga. Dahil dito sa church, na dito ang presence ni Lord. We should appreciate those things. Salamat! Nakapag-aral tayo. Diba? Dahil hindi lahat ng bata o anak ay nag-aaral. Salamat sa Panginoon. Ito yon. Kaya lang ito nakakalungkot mga kapatid. Ano ginawa ni Lord? Bakit naging lugar ng pagdurusa anghel? Anong ginawa ni Lord? Tandaan natin, ang impyerno ay hindi naging impyerno dahil sa apoy o anumang mga bagay na naroon o kadiliman. Ang impyerno ay naging impyerno dahil tinanggal ni Lord ang kanyang presensya. Naintindihan niyo pa ba sinabi ko? So pag sa buhay mo dito sa mundo, humiwalay ka sa presence ni Lord, ang buhay mo para na rin nasa impyerno. Because it's only the presence of God that makes our blessing a good and perfect gift. Dahil lang yan sa presensya ng Diyos, kaya naging maganda yung regalo. Kaya naging perfect yung gift. Tingnan ninyo, yung mga taong hiwalay sa Diyos, konting problema, ano gagawin? Tatapusin ang buhay. Di ba? Sila na mismo nagdadala sa sarili nila sa impyerno. Pag ang mga tao na hindi naintindihan yan, walang Diyos, hindi kasama ang Diyos, konting problema lang, konting kakulangan lang, magrereklamo na. Unfair ka, Panginoon. Bakit ka ito nararanasan ko? Minsan may mga tao nag-iisip na sa dami ng problema, totoo bang may Diyos? Wala naman atang Diyos eh. Maniwala ka, kapatid. Dito sa mundo, gaano kalaki problema mo? Masasabi ko, nandito pa rin si Lord. Bakit? Tayo na nandito. We can testify to that. Marami tayong
pagsubok na pinagdaanan, maraming kahirapan na pinagdaanan, pero bakit tayo nakabangon? Kasi sinamahan tayo ng Diyos. Kaya nga tayo nagpe-pray pa eh. Tama? Bakit ka nagpe-pray? Kasi you have the hope na tutugunin ka ni Lord. Dahil alam mo, papakinggan ka ni Lord, lalo na pag malapit ka sa Panginoon. Kaya lang pag doon, wala na. Pag wala na yung presence ng Lord, ano man ang pagmamakaawa mo, wala na makikinig sa'yo. Wala nang Diyos na tutulong sa'yo. Wala nang Diyos na magre-rescue sa'yo. Kaya nga mga kapatid, let us appreciate kung anong meron tayo ngayon habang buhay pa tayo. Most especially, let us appreciate what Jesus did on the cross. Ito ang dahilan kung bakit ko pinipreach ito. Ngayon, ito ang tanong. Kasi maraming sabi ng tao, bakit pinahintulutan ng Diyos na dalhin ang mga tao sa impyerno? Mga kapatid, hindi ang Diyos ang nagdala sa tao sa hell, kundi ang tao ang pumili nito. God offered, nung humiwalay, nagkasala yung unang Adan, humiwalay na ang tao, namatay ang espiritu ng mga tao dahil sa kasalanan, humiwalay sa Diyos. Pero sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. God made the way. Sinasabi niya sa mga tao, ito, para muli kayo manumbalik, para hindi kayo mapahamak, ito na ha, bibigay ko na sa inyo ang aking buktong na anak. All you need to do is just to accept and believe in Him. Iyon na, in-offer na ni Lord. Kaya lang, anong ginawa ng mga tao? Mas pinili ng mga tao yung dala-dala ni Jesus at hindi mismo siya. Pinili nila yung mga blessing. Mas piniling gustong yumaman. Mas pinili yung mga gifts. Di ba? Kasi sa totoo lang, paano ko nasabi to? Maraming tao ang gumaling sa sakit, pero hindi tinanggap si Jesus. Kano nangyari? Pagkagaling, tumalikod na kay Jesus, hindi na nagpatuloy. Naalala nyo, sa Bible, mayroong 10 ketongin na pinagaling si Jesus. Naalala nyo yun? Gumaling sila, lumapit kay Jesus, gumaling. Pero nung magpasalamat, ilan ang bumalik? Sabi ko sa inyo hindi lahat ang gumagaling. Pag hindi tinanggap talaga si Jesus, wala rin kabuluhan yun. Ang importante, si Jesus ang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Marami lumapit sa Panginoon, Lord, i-bless mo ako, iahon mo ako sa kahirapan. Pinayaman ni Lord. Nung yumaman, wala na. Hindi mo na makita, no sin na. Kasi nga, mas gusto nila yung blessing kesa sa nagbe-bless. Kaya mga kapatid, dito sa church, ito yung puso namin ni pastor Kailangan maintindihan natin yung gospel. Kasi yung lahat ng hinahanap mo, kayamanan, kagalingan, pag si Jesus nasa buhay mo, tiyak magkakaroon ka niyan. Amen. Mga kapatid, it's about time. Let us evaluate ourselves. Kumusta ba ang Christian life mo? Totoo ba ang puso mo na talagang si Jesus ang hinahanap mo? Si Jesus ang sinusunod mo? Si Jesus ang sinasamba mo? Si Jesus ang pinasasalamatan mo sa lahat na meron ka sa buhay mo? Tandaan natin, ang impyerno, it is a place of surprises. Hindi naman nakapagtataka. Dahil sabi din sa Mateo 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. May nagsabi sa kanila, Panginoon, nung kami nasa mundo, nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng mga may sakit. Ang sagot sa kanila ng Panginoon, lumayas kayo sa harapan ko, hindi ko kayo nakikilala. Tandaan po natin yan mga kapatid. Let us be careful how we walk as Christians. Paano ba tayo lumalakad bilang mga Kristiyano? Hindi ka lang Kristiyano dito sa loob ng church. Dahil taglay-taglay mo na ang pangalan ng Panginoon. Sana maging maingat ka rin sa pagpapost mo sa Facebook, ha? Na nakikilala pa rin, kahit nagpapost ka sa Facebook, kilala pa rin na Kristiyano ka. At alam mo, ang stand natin, we are standing with the holiness. Hebrews 14:12, kung walang kabanalan, hindi mo makikita ng mukhaan ang ating Panginoon. Sana pag Wednesday, umaatin kayo dito para naintindihan nyo kung ano yung doctrine ng COG. And one of them is holiness. Kasi nga, naniniwala tayo, kung walang kabanalan, hindi natin makita ng mukhaan ng ating Panginoon. So this message
Kailangan i-check natin ang ating mga puso. Kasi nga baka magulat tayo. Akala natin, nagiging totoo tayo. Pero bala, sa ating isip, sa ating puso. Kasi kung ano naman ang ating puso, lumalabas yan. In everything that you do, sa lahat ng ginagawa mo. Kahit sa mga pagpapost lang, be careful, mga kapatid, when you post, okay? Pati mga problema. Diba? Pagkapatama, kung ano-ano mga sinusulat. Minsan, nakikiayon pa tayo sa takbo ng sanlibutan. Yung mga kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon, nila-likes pa natin. Sana all. Ano ba yan? Di ba nakakaingit kayo? Ano ba? Bisa may nakita akong may nagpost na ganon. Talagang nag-grib ang puso ko. Please, ingatan natin ang pinaghirapan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang Diyos na nagdala sa tao kasi si Lord nga sobrang mahal tayo. Diba? Ano yung klaseng pagmamahal yan? Parang ganito lang yun. Halimbawa, may binata. May nililigawan siyang babae. Pag sinabi ng babae na, friends lang tayo. Alam niyo na ibig sabihin nun. Pag sinabi friends lang, mga lalaki, siyempre ikaw, gustong-gusto mo. Ano gagawin mo? Kikidnapin mo? Gagawin mo? Kailangan mapasa akin siya. Gustong-gusto ko siya. Hindi pwede kidnapin yan. Kasi bakit? Ibang kumilos at ibang magmahal ang mga taong pinilit. Amen! Iba yun. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Si Lord, sa sobrang pagmamahal natin, binigyan niya tayo ng free will at nirespeto ni Lord yan. Kasi gano'n din naman sa tao eh. Pag tunay na mahal mo yan, set her free. If he comes back, then talagang kayo. Di ba? Kaya minsan si Lord ganyan sa atin eh. Sige, lumayo ka muna ngayon. Pero alam ko sa akin ka, babalik ka rin. Di ba? Babalik ka rin. Ang gusto kasi lagi ni Lord, hindi napipilitan. Kasi nga pag nasa langit ka, napipilitan ka. Tapos ayaw mo ng praise and worship dun. Bakit puro ginagawa dito? Puro kanta-kanta. Ayoko nga sa church nga. Ayoko ng ganyan eh. Ba't dito? Di ba? Kasi ang mga pinilit, wala na doon yung act of love. Wala na. Pag sapilitan, wala nang act of love yun. Kasi pag mahal mo isang tao, irerespeto mo kung ano yung free will niya. Kung ano yung decision niya, kung ano choice niya. And that is exactly what Jesus is for us. You have to choose. You have to decide. Pero never na si Jesus ang magdadala sa tao sa impyerno. Tao ang pumili para siya ay mapunta sa impyerno. Naiintindihan po ba natin? Naiintindihan po ba natin? Kasi gano'n ang gusto ng Lord eh. Ang kabutihan ng Diyos, actually sa totoo lang, sabi doon, marami nagsasabi, we are now on the last days. Anytime from now, pwedeng biglang dumating muling bumalik ang Panginoon. At sabi niya sa John 14, pupunta ako sa Ama, nalungkot yung mga alagad, pupunta ako sa Ama para ipaghanda kayo ng mansyon. Sabi niya, kailan yun? Diba? So, ibig sabihin, para sa aking pagbabalik, isasama ko muli sa inyo. Mga kapatid, tandaan po natin to. Yung unang dating ni Lord, ni Jesus dito sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Sa kanyang muling pagbabalik, hindi na siya muling magpapapako. Wala na. Minsan lang yun gagawin ni Jesus, yung magpapako sa krus para sa ating kasalanan. It is only once. Sa muli niyang pagbabalik, kukunin na lang niya yung mga sumampalataya at doon niya idadalhin sa langit, sa mga mansyon na kanyang inihanda. The question is, are you prepared? Kung dumating mamayang gabi si Jesus, are you prepared? Are you one of those na sasalubungin ni Jesus sa alapaap? Ikaw ba yun? Pasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya at habag niya. At sabi sa 2 Peter 3:9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan. Sabi, hindi naman totoo, babalik, hindi naman totoo yan eh. Ang totoo, sinagot ako. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Napakadakila ng Diyos.
God is still giving us a chance to correct our wrongdoings. Para ituwid ang ating maling pamumuhay. Para maliwanagan ang mga nadirimlan nating kaisipan. God is still giving us a chance. So please, brothers and sisters, wag natin aksayahin yung chance na yan, ha? Kasi minsan lang magbigay ng pagkakataon si Lord sa kanyang pagbabalik. Wala na. Dalawa lang pwede mangyari sa atin, mga kapatid. It's either na bumalik muli ang Panginoon or ikaw, bigla nang kunin ang kaluluwa mo ni Lord. May mangyari sa iyo. Anything can happen. Hindi mo alam. Ngayon, kausap mo. Baka bukas, wala na siya. O wala na tayo. The question is, are you ready to face death in your life? Saan ka kaya ililipat na lugar? Ang dalangin ko, ilipat tayo sa kinaroroonan ng ating Amang nasa langit. So this message is a reminder, mga kapatid, hindi para takutin ang lahat, kundi magkaroon tayo ng consciousness, spiritual consciousness that hell is real. Kung ang langit ay totoo, totoo din ang impyerno. Hindi ito gawang isip, hindi ito fiction. Hindi katang-isip lang to, ha? Dahil si Jesus nga nagkwento doon sa Lucas 16, si Jesus ang nagkwento niyan. May lugar ng pagdurusa. So be aware. Kaya mga kapatid, kung ikaw, hindi ka pa nagsiseryoso bilang anak ng Diyos, seryosohin mo na. Para pag dumating si Lord, magsama-sama tayo doon sa langit na magdiriwang sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw may lakas ngayon, binigyan ka ng lakas ni Lord ngayon, gamitin mo yan. Shout for joy. Appreciate what Jesus did for you. Huwag mong piitin yung lakas mo, yung boses mo para sambahin ang Diyos. Dahil napakabuti ni Lord. Napakabuti ni Lord. Sobra. Binigay niya ang buhay niya para iligtas tayo, para hindi tayo mapunta doon sa kapahamakan na yon. At nawa, nakukuha niya yon, yung appreciation na yon. That you can do all these things dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Na-appreciate natin ang mga blessings na meron tayo and we will give glory to God. Ina-appreciate natin na may talent tayo, may gifts tayo because it comes from the Lord. Amen. Kaya nga sabi doon sa Acts 17, in Him we live and we move and have our being. Kung anong meron tayo ngayon, utang natin lahat yan sa ating Panginoon. Kaya siguro ngayong umagang ito, ibigay natin ang the best because Jesus deserved the highest praise. The best worship. Amen! Isisigaw natin. Sige tayo lahat ay tumayo. Ngayon pa lang, sumigaw tayo ng pagsamba sa Diyos. Hallelujah! Come on, church! Let us give Jesus the highest praise. Our Lord! Our Savior! Come on, church! Sigaw ng pagsamba! Sigaw ng pagpupuri!
grasya sa pagsamba mo, kapatid. Hallelujah. Lord, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, sa iglesyang ito, walang ibang kikilalanin na Diyos, kundi Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ikaw lang ang patuloy naming itataas. Oh, Jesus. Hallelujah. Damhin natin ang presensya ng Diyos. Your kingdom reigns. God is pleased with the worship of His children. Our God reigns. Ang puso na nagpapasalamat, ang puso na kumikilala sa Kanyang kapangyarihan. Lord, pagharian mo kami, O God. Your kingdom reigns. We want to be with You forever, Lord. Our God reigns. Oh God, this is how we worship You, Lord. Our God With grateful heart, O Lord. forever. Your kingdom reigns. Lord, take Your place, take Your place, take Your place, O God. And have Your way in our lives, O God. Have Your way. Ang mga puso, Panginoon, na nawag sa iyo, natagpuin mo, Your Panginoon. kingdom reigns. Oh, yes, Lord. Our God reigns. So, Jesus, Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Our God reigns. baka mo ang labi mo, kapatid. Ipadama mo sa Diyos. Nagpasalamat mo sa Kanya. Iniligtas na tayo. Hallelujah. Forever, your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever, your kingdom reigns. Our God reigns. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa church na ito, sa bansang Pilipinas. Lord, reign on us, Lord. Reign on us, Lord. Our God reigns. Our God reigns. Forever, your kingdom reigns. Once again, exalt His name. Exalt Jesus. Sa aming mga buhay, Panginoon, wala kaming ibang sasambahin kundi Ikaw, Jesus.
malasakit sa mga kaluluwa. Dahil Lord, yan ang puso mo, kaluluwa, Panginoon. Lord, give us this passion, O God. Yung passion, Panginoon, to reach more souls. Dahil Lord, diyan ka matutuwa, Panginoon, na maraming tao na mula sa kadiliman ay mapupunta sa kaliwanagan. Na maraming tao na nasadlak sa kahirapan ay magkakaroon ng kaginawa dahil nakilala ka, Panginoon. And Lord, use us, O God. Gamitin mo kami, Panginoon. Give us, Lord, that boldness, O God, to share the gospel. Bigyan mo kami, Lord, ng puso na lagi kami, Lord, na mananalangin para sa mga kaluluwa. Especially, Lord, ang aming mga mahal sa buhay na hindi sila hahantong sa lugar ng pagdurusa. Lord, itanim mo na malalim sa aming puso ang mensahe sa araw na ito. Hindi kami para maging makasarili. It's not enough that we are saved. Pero Lord, may utos ka sa amin, and this is the Great Commission. Na Lord, ipakilala ka at mag-disciple kami, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, patuloy na mag-a-advance ang iyong kingdom. Nakasalalay ang paglago at paglaganap ng iyong kaharian dito sa mundo sa amin na nakapakinig at ginawan mo ng kabutihan. Kapatid, nasa atin na yan. You have to decide. Iaalaw mo ba ang mga mahal mo sa buhay na mapunta sa lugar ng pagdurusa? It's your decision. But God is always there to help us. The wisdom, the boldness. All we need to do is just to approach His throne. Lagi tayong manalangin. Magbabad sa Kanyang presensya. Nang sa ganon, hindi masayang ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. God is counting on you. God is counting on us. At kung naintindihan mo ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ipapasa mo ang gospel sa iba. And it is indeed a great privilege na magamit ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. We are free, we are saved because Jesus loved us so much. To you all the glory.